Wala akong sinabi kahapon na BBM resign. Napaka-klaro nun na hindi ko siya wala akong sinabi kahapon na BBM resign. Nagkakautal-utal ka, hirap pag sinungaling, no? Wala akong sinabi mag-resign siya. Naging porky pig. Kahapon, ang lakas ng loob, no? Nung kasama niya, yung mga DDM, nagsisigawan, Marcos, resign. Marcos, resign. Nagsalita siya. Ang sabi niya, kung ikaw daw, eto, may palusot pa nga siya, meron siyang disclaimer. Kayo nagsabi niyan, hindi ako, ha? Oo. Tapos biglang sinabi niya, ang pagiging Pangulo dapat nasa tamang pag-iisip dahil nasa mga polisiya mo at mga desisyon mo ang kinabukasan ng kabataan at ng bansa. Kaya't yung pagsabi na hindi mahalaga ang drug test sa aking kapasidad at abilidad na namumuno is tantamount to betrayal of public trust, sabi pa niya. Tapos, itinuloy niya, bakit kailangan mag-resign? Dahil hindi mo pinapakita sa tambay na maayos ka mag-isip at kaya mong mamuno. Sinabi niya ang kahapon. And today, laban bawi. Today, iba na naman ang sinasabi niya. VP Sara Duterte denies calling for Marcos's resignation. Ayan tayo, biglang deny. Laban bawi. Laban. O bawi. Panoorin natin yung balita, guys, ha? President Sara Duterte denies ever asking President Marcos Jr. to resign. During a recent gathering with her supporters in the Netherlands, the Vice President said a leader should resign from one's post if he or she fails to show the people that he or she can think clearly. Malacanang reacted to her statement by asking who will be the first to benefit if the president steps down. Wala akong sinabi kahapon na BBM resign. Napaka-klaro nun na hindi ko siya wala akong sinabi kahapon na BBM resign. Nagkakautal-utal ka, hirap pag sinungaling, no? Wala akong sinabi mag-resign siya. Naging porky pig. Yes, hindi ko yan ever sinabi na wala akong sinasabi ever na dapat mag-resign si BBM. Ang sinabi ko lang kahapon, sabi ko kung nananawagan kayo ng BBM resign, bigyan nyo ng rason kung bakit yan ang panawagan ninyo sa kanila. And then I gave them examples. So, Tama. Lagyan ito mga fanay na to. Tama. Sabi ni Sara, wala akong sinabi mag-resign siya. Tama. Yan, ito mga fanay. Yun lang naman ang sinabi ko. Sabi ko sa mga tao, pag nanawagan kayo ng BBM resign, dapat sabihin ninyo kung bakit. Dapat daw sabihin kung bakit. Okay, sige, ulitin natin. Meron naman tayong kopya ng video, guys, eh. Panoorin natin yung kanyang statement. Marcos resign, ha? Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Kayo nagsabi niyan, hindi ako, ha? Yan yung ganyan, palusot lang yan para lang hindi ma-attribute sa kanya yung statement. Pero kasi alam niyo mga kutsero, kung totoo naman talaga na wala siyang sinasabi or at least wala siyang ini-imply or wala siyang intensyon na ipakalat yung Marcos resign, di sana sinabi niya, wag ho tayo magsalita ng Marcos resign. Hindi ganun. Hindi yung kayo nagsabi niya, ha? Hindi ganun. Kasi yung pagsasalita mo ng hindi ako yung nagsabi niyan, whatever, yun ay pag-iwas lamang sa responsibilidad. At tatanga-tanga naman itong mga DDFs na to na nandito, para sa kanila, tama yung dahilan na yun. No, it's not. Kung ikaw ay isang vice-presidente na nasa tamang pag-iisip at wala kang intensyon na umupo bilang presidente, ang sasabihin mo, hindi mo uudyokan yung crowd na mag-isip ng dahilan
para ibagsak ang administrasyon. Ang sasabihin mo, wag ho tayo magsalita ng ganyan. Hayaan natin sila magtrabaho sa kung paano nilang paraan gusto. Let's not call for his resignation. He is the elected president of the Philippines. Wala tayong magagawa. Ang pwede lang natin gawin ay ilabas ang ating saloobin sa pamamagitan ng ganitong klase mga pagtitipon. Yun ang pwede mong sabihin. Kasi iwas pusoy ka talaga dun. Nanggaling kasi sa bibig mo na hindi ka, wag nyo siya pag-resignin. Pagsasabihan mo yung mga tagasunod mo na wag siyang pag-resignin. Iyon, at least medyo lulusot ka. Pero sa ganitong sitwasyon, hindi. Bukas, suspended na kayong lahat. Nakulong na kayong lahat sa sedition. At kayo, hindi na kayo makakauwi dahil kinulong na kayo dyan sa... Alam din niya nakapag-rekta niyang sinagot na Marcos resign, it is equivalent to inciting to sedition. Kaya nga niya binanggit yun. Bukas, ikukulong na kayo sa sedition, bukas i-detain na kayo, suspended na kayo, whatever. Alam din kasi niya na mali siya. Alam niyang mali yun, pero ipinagpatuloy pa rin niya yung mali. Relates to transparency and accountability. Alam nyo kasi, ang pagiging Pangulo. Ngayon, eto. Nagsigawan ng Marcos resign, sabi, hindi daw niya sinasabi yan. Sabi niya, nagsigawan yung crowd, Marcos bangag, Marcos bangag. Bigla niyang sinundan ng, and that leads to what? Transparency and accountability. Alam nyo, mga kutsero, si Sara Duterte has no business talking about transparency and accountability, especially meron siyang kaso ng impeachment. Na ang pinakapunto ng kaso niya sa impeachment ay transparency and accountability sa paggamit ng kanyang confidential funds. Na hanggang simula noon hanggang ngayon ayaw niyang sagutin. Umaasa siya na ilulusot, makakalimutan ng taong bayan, di nakalimutan, dinaan sa rally para magulo ang bansa. Wala kang moral ascendancy, Sara Duterte, para magsalita ng transparency and accountability. Yung pangako nga niyang psych test hanggang ngayon hindi pa nangyayari. Dapat nasa tamang pag-iisip ka. Nasa mga polisiya mo at desisyon mo ang kinabukasan ng kabataan at ng bansa. Kaya yung pagsasabi na hindi mahalaga ang drug test sa aking kapasidad at abilidad na mamuno is tantamount to betrayal of public trust. Betrayal of public trust daw yun. Yung pagsasabi na wag nang mag-drug test, etc., etc., ay betrayal of public trust. So, mga kutsero, meron lang ako i-bring up. Oo, kasi baka nagkakalimutan tayo. Na yung tatay niya mismo ay umamin na gumagamit ng fentanyl tsaka marijuana. Kaya natataka ako bakit sinasabi ng mga DDS na best friend daw ni Digong si Donald Trump. Si Donald Trump galit na galit sa fentanyl. Duterte on fentanyl use felt like Cloud9. Duterte admits using marijuana to keep him awake. Oh, wake and bake! So, ibig sabihin, ito palang ginawa ng tatay niya, ni Rodrigo Duterte, ay isang betrayal of public trust. Hindi ka nagsalita noon. Kasi tatay mo no?